Ano ang nasa isip ng mga anak ng magnanakaw? Dahil itong aking papaya, ninakaw kagabi. Ito daming bunga at kaya tinalian ito nila ay para wag bumagsak. Napakaraming bunga. Pero pagdating ko ay nanakaw na. Magaling ito'y aliwang ko lang. Hindi ko ito livelihood. Ay baka yung nagnakaw ay itong kinabubuhay. Ako'y nakinig ng dalawang dalagitan na magnanakaw sa aking garden. Hindi nila alam na ako'y naron. Ang nanakawin nila ay mga talbos ng kamuting kahoy. Ang sabi nung isa, kaya manguha ng talbos ng kamuting kahoy. Ay alam mo yung kamuting kahoy, hindi tinatalbosan yan at masisira yung laman. Hindi tatalbosan nila. Nung makapanguha na, ang sabi nung isang dalagita ay, pag uwi ko ay dala ko ito, matutuwa si nanay. At si tatay naman ay magnanakaw ng nyog at igagata dito. Biruin nyo na tanggap na ng buong pamilya na sila ay magnanakaw. Yung anak ay katulong sa pagnanakaw, nagnanakaw na rin. At suportado ng tatay at nanay. Yung nanay ay masaya sapagkat may nanakaw yung anak. Yung tatay naman ay magnanakaw ng niyog na igagata sa ninakaw ng anak. Kaya yung anak nung magnanakaw na alam na yung tatay niya ay nagnanakaw ay napakapanganib. May kaisipan na rin siya ng kriminal. Kami ay sabi, huwag kayong magpapakain sa pamilya ninyo ng pinagnakawan. At yun ay nakakaapekto sa kanila. Balang araw, yung pagnanakaw ay mararamdaman ng mga anak na hindi na masama, na yung pagnanakaw ay okay lang. Kaya alam nyo sa banal na kasulatan ay ang pagnanakaw ay dahilan para hindi maligtas. Sa unang Korinto 6 ay yun daw mga mananambas sa Diyos-Diyosan, mamamatay tao, nangangalunya, saan magnanakaw sa anumang paraan ay hindi magmamana ng buhay. Sa anumang paraan. Sabi sa Apokalipsis 22, nasa labasan niya ng siyudad ang mga magnanakaw. Hindi pinapasok sa langit. At alam niyo ang matindi sa pagnanakaw ay ito. Hindi ka patatawarin pag hindi mo isinauli yung iyong ninakaw, kaya ito'y nakakahiya. Sa lipunan, ang pagnanakaw ay kumuha ng hindi kanya. At kahit sa hukuman, kapag pwedeng may mga kabuhayan yung magnanakaw para ibayad, bukod pa sa mabibilang po siya ay magbabayad siya ng equivalent ng kanyang ninakaw. Ito'y itinuturing na isang napakalaking kasalanan sa harapan ng Panginoon. Sa katunayan, nang si Sakeo ay maramdaman niya yung kanyang kasalanan na pagnanakaw. Sabi niya, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa mga dukha. Mababasa niya sa Lucas 19. At kung sakaling makasingil man ako ng may daya, kaya inimbot o ninakaw, ay isasauli ko ng 4 na ulit. Kaya nagnakaw ka ng isang manok, ikaw ay sinumbatan ng Holy Spirit, babalik ka sa may-ari ng manok na may dala kang 5 manok. Babayaran mo ng 4 na ulit yung iyong ninakaw sapagkat sa harapan ng Panginoon, ang pagnanakaw ay karimarimarim na kasalanan na inilagay sa 10 utos. Ito'y katumbas ang huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasamba sa mga larawang inanyuan, huwag kang mag-iimbot. Yan, ay katumbas yan, nakahana yan. At alam ba niyong ang
ang pagnanakaw ay hindi lang isang violation. Ang kasalanan kasi ay bago mo magawa, ay ito'y suportado ng ibang kasalanan. Halimbawa, magnanakaw ka. Dapat ay sisirain mo yung bakod para ikaw ay makadaan. At yung pagsira ng bakod, isa na namang count ng kasalanan yan. Yun ay uuwi ka sa iyong bahay na may dala kang pera, ay ito nga pala. Kapag yung inyong anak ay may dalang kabuhayan, may dalang mga pagkain o anuman, dapat susuriin agad ng magulang kung saan galing. Baka yun ay ninakaw. Bibigyan ko kayo ng sample na si Brother Atap ay merong 11 anak. Isang malaki yung kaldero, kaya kinakailangan ay maraming pagkain na handa. Ay yung kanyang anak ay 2 anak umuwi, may kandong-kandong na mga bunga ng talong. Tuwan-tuwa, "Tatay, may dala kaming talong," sabi ng tatay ay. Ay ba't may dala kayong talong ay wala tayong talungan? Saan lang niya galing yan? Ay napitas po namin doon sa gayong lugar. Ay ba't nyo pinitas ay hindi atin yon? Ay aaraduhin na daw po bukas. Ay sayang daw po, ay marami pong namimitas. Ay andun yung mayari, ay wala po, ay pagnanakawan niya yan. Ay aaraduhin na raw po bukas eh. Ay kung bahala siya. Yan na nyo'y kinuha ninyo na hindi pinahintulot ng may-ari. Kahit aaraduhin yan ay pagnanakaw yan. Ang pagnanakawan niya, kukuhain mo yung isang bagay na hindi alam at hindi pinahintulot ng may-ari. Pagnanakawan niya yan. Sabi po ng mga sayang daw po ito. Ay, hindi tayo nanghihinayang sa nakaw. Isauli ninyo yan doon sa may-ari. Dalhin ninyo sa bahay. Hindi tayo kakain ng ninakaw. Ay, di kwan. Dala-dala ng mga bata. Namitas po kami ng talong doon sa inyo. Naaarduhin daw bukas ay marami pong namimitas. Ay sabi po ng tatay ay nakaw daw po ito, isasauli po namin. Sabi nung kanay, bakit baga isasauli pa eh? Yan naman na niya ay aaraduhin na bukas. Ay kahit daw po aaraduhin na bukas ay hindi daw po ninyo pahintulot. Ay ito daw po ay 100% na nakaw. May prinsipyo niyang inyong ama. Kung sa bagay niya ay tama yon, magandaan niya ay mabuhay kayo na ganyan ang inyong paniniwala. Kaya saan niya? Yan niya ay magdalaan niya kayo dito ng bayong pa nun eh. Yung mga nilalang at damihan na niya ng kuha at marami pa niya yon. Ay araduhin ko na niya bukas yan. At hindi niya paano po si tatay magagalit? Ay susulatan ko niya. Diba? Bago kanya umalis ay susulatan ko. Ganyan. Ituan niyang mga anak mo ay hinahangaan ko sapagkat ayaw kumain ng nakaw. Ay ito pala sa interpretasyon mo yung nakaw sapagkat hindi alam ng may-ari, hindi payag yung may-ari, kinuha ng ito pala yung nakaw. Sa bagay niya itutuo yan. Pero yan ay okay na sa akin. Pinakukuha ko ngayon sa mga tao yan. Ay palibhasaan niya ako'y hangang-hanga sa iyong panuntunan sa buhay. Ay ito niya. Pinangunguha ko pa sila ng mas marami pantalong at bibigyan niya kita ng kalahating sakong malagkit na mais. Ito niya ay magulang na ay masarap anyang binatog, masarap na bualaw. Ay dala niya yung kalahating sakong mais at dumaan sila sa talungan kasi pahintulot na ng may-ari eh. Nagsabi na sila. Kuha sila. Pagdating ngayon, yung isa ay kalahating sakong talong, yung isa ay kalahating sakong mais. Ay sabi ng tatay, ay bakit anya?
Dinamihan pa yata ninyong pagnanakaw. Ay, hindi po tatay. Bigay na po ito. Pinadaan po kami, piniram kami ng bayong. At ito po, may sulat na binibigyan pa raw kayo ng kalahating sakong mais. Sabi nung tatay, tingnan ninyo ang pagpapala. Pagpapalain niya ng Diyos ang hindi nagnanakaw. Wala niya tayong maisan, wala tayong talungan. Napakarami natin talong at mais sapagkat ating sinunod ang utos ng Diyos na huwag kang magnanakaw. Tingnan mo niya. Ang sarap niya ng mais ito ay malagkit. Kanilang pinalambot yung mais na malagkit. Ang sarap ngayon. At yung talong ay kanilang ginataan. Nagkatalong sila ng mas marami. Ay kung ninakaw lang ay kasalanan ay kakaunti pa. Nang isinauli yung ninakaw, dinagdagan pa nung mayari at plus may malagkit pang mais. Kaya kayo'y huwag kayong matutuwa na kayo'y nagnanakaw at yung inyong anak ay binubuhay nyo sa pagnanakaw. May sumpa yan. Ang sumpa dyan hanggang ikatlo at ikaapat na salin ng lahi. Biro-biruin nyo yun. Ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ay magdadanas ang sumpa. Dahilan sa ating paglabag sa utos ng Panginoon. Alam nyo ngayon ay talagang bagamat hirap ang buhay ay hindi pinahintulot ng Diyos ang magnakaw tayo ng anuman sa ating kapwa ni mag-imbot ng anuman sa ating kapwa. Ito'y sobrang daming bunga ang naiwan. Maliliit lang ang naiwan. Alam nyo, ako hindi ganong apektado dahilan sa hindi ko ito livelihood. Ito'y aliwan ko lang. Ang apektado ay kayong nagnakaw sapagkat nagkasala kayo sa Panginoon. Yun ay, at may sumpa ang inyong pamilya ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya yun ay magsisi kayo. Ang gawin ninyo para kayo'y makabayad nung 4 times. Pag ako'y wala dito, ay kayo'y magamas dyan ng 1 oras. At kayo'y bayad na. Kayo'y pinatatawad ko na. Kung nahihiya kayo, utusan ninyo yung anak na magamas dyan ng 1 oras. At lahat ninyong ninakaw na yan, baka may 50 kilo yan. Sa mahal ngayon ng gulay. Alam nyo, ginto ngayon ng gulay, kaya natututong magnakaw yung iba. Ay, ito'y hiram ko lang ito . Ang daming mahihiram na lupa. At yung ating mga anak, sa halip na pakainin ng ninakawan ay ipagtulong natin sa pag-garden. Kaya, ito'y isang lesson sa inyo. Hindi ako ang lugi. Sapagkat ako'y pinagpapala ng Panginoon. Kahit nakawan ninyo ako'y hindi lugi. Kayo ang lugi sapagkat kayo'y nagnakaw na, nagkasala na, nasa ilalim pa ng sumpa. Kaya kayo magsisi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.